Hello mga idol, Happy New Year sa inyong lahat. Sana'y maging masaya kayo sa pagsalubong sa bagong taon na ito. Pagpasensyahan nyo muna dahil maikli lamang itong video na ito. Ulitin ko po uli Happy New Year sa inyong lahat. Agad naman lumapit si Jiang Chen para iligtas si Mo Hangqiu sa kamay ng mga dead spirit. Subalit hindi naman makapaniwala si Mo Hangqiu na si Jiang Chen ang may dahilan kung bakit napatakbo ang mga dead spirit at nagpalabas ng malakas na aura. Ang kanyang minaliit ay siya din pala ang magliligtas sa kanya. Agad naman ulit itong sumigaw na tulungan siya ng ating bida. Agad naman itong hinawakan ang kanyang kamay. At sa paghawak nito kay Mo Hangqiu at bigla nitong hinayla at hinagi sa kanyang likuran sabay sabing, "Huwag daw ito hamarang sa daanan." Subalit walang magawa si Mo Hangqiu kundi napasigaw na lang ito sa ginawa sa kanya ni Jiang Chen. At nang nakalapag na ito, may sasabihin siya sana sa ating bida ngunit nahadlot naman ito nung siya ay napalingon sa kanyang likuran. Nanlaki naman ang mata nito matapos niya makita ang sinuman ni Jiang Chen na spider. At sa isang paghawi lang ng kamay ng ating bida agad nang sumugod mga ito at umatake ng napakabilis. At dinagdagan pa ni Jiang Chen ng kanyang poison mist. Makikita natin ang makapal na poison ni Jiang Chen na kinakain ang mga dead spirit. Habang nanonood si Mo Hangqiu sa likuran ng ating bida, saad nito ito ba talaga ay isang creation type na basura, mayroon siyang dual class, tama, isang hidden poison type, kaya ito ang kanyang tunay niyang sariling kakayahan. Napahawak naman sa kanyang bibig si Mo Hangqiu at ito'y namumula, bumilis daw ang tibok ng kanyang puso, matapos makita si Jiang Chen na makipaglaban. Sa kabilang banda, makalipas ang kalahating oras, nagsaad si Chu Bulang na nakakainis daw yung mga patay na espiritu. Sumagot naman si Duan Feng, "Oo nga, pero kakaiba. Wala na daw ang mga halimaw pagkatapos daw nitong madaanan ang mga bahay na iyon." Nagsaad naman si Yun Xiaokei, "Ano, si Mo Hangqiu na naglinis ng lahat ng mga patay na espiritu, mayroon ba siyang isang lihim na kayamanan sa kanya na masyadong malakas?" Subalit nag-aalala si Duan Feng kung okay lang ba ang ating bida. Ngunit nakakita ng mga dead spirit na patay na si Xiaokei at itinuro nito sa kanyang mga kasama. Agad naman nila itong pinuntahan. Dagdag pa nito, ang dami daw nagkalat ng mga parte ng katawan ng mga dead spirit. Sambit naman ni Duan Feng, "Maghanap sa paligid ngayon, kung may nangyari kay Jiang Chen, walang sinuman sa atin ang makakayanan ang mga kahihinatnan." Agad naman silang naghanap sa paligid pero hindi nila mahanap ang ating bida. Subalit pagkalipas pa ng ilang oras, nanlaki ang kanilang mata nung makita si Jiang Chen at kasama nito si Mo Hangqiu habang nakaupo. Dagdag pa ni Duan Feng, "Sandali lang, ito ay masyadong kakaiba. Paanong ang mapagmataas na Mo Hangqiu ay magiging parang isang katulong na binubugbog sa likod ni Jiang Chen, malamang na ang 2 taong iyon ay magiging boss na nag-transform para linlangin tayo." Agad naman sumang-ayon ang dalawa nitong kasama. Subalit sa mungkahi ni Duan Feng, ay napatahimik na lang ang dalawa, sa kanilang narinig, ngunit nang lumapit na sila, at sambit ni Jiang Chen, "Brother Duan Feng, sa wakas nandito ka na, nasa altar ang boss ay nasa likod ng bahay." Subalit bago man sila makalapit, ay pinatigil sila ni Duan Feng at hinanda nito ang kanyang pana. Nagsaad din naman si Xiaokei, bago daw ang lahat ay sagutin daw muna nila ang kanyang tanong. Subalit agad naman pumunta sa harapan si Mo Hangqiu at sarkastiko nitong sinabi sa kanilang lahat, "Anong gusto niyong gawin kay Jiang Chen? Kailangan mo muna akong lusutan, kailangan niyo munang dumaan sa aking kamay." Subalit nadismaya naman ang ating bida sa pinagsasabi nito. Agad naman hinawakan ni Jiang Chen sa mukha si Xiao Chu at saad pa nito, "Brother Duan Feng, alam kong iniisip mo, hindi ako halimaw, medyo kaakit-akit lang. Hindi kayo maniwala bilang karagdagan ang boss natin ay si Jigang at si Tita Tang ang pinakamagaling magluto." Agad naman nagbago ang mga ekspresyon ng mga mukha nila matapos ang paliwanag ni Jiang Chen. Napahawak na lang ito sa ulo ang ating bida, tinanong naman ni Xiaokei kung na-injured ba siya. Saad naman ni Chu Bulang, "Ito nga daw ang ating bida, tinanong nito kung ayos lang ba ito." Subalit nairita naman si Jiang Chen sa mga pinaggagawa ng mga kasama nito. Wag daw sila kumilos ng kakaiba at mag-relax lang daw sila. Sambit pa ni Mo Hangqiu, wag daw ito magalit at nakikinig naman daw sila. Natuwa naman si Duan Feng at si Chu Bulang,
matapos malaman nila na walang nangyaring masama sa ating bida. Dagdag pa ni Jiang Chen, pasigan itong sinabi sa kanyang kasamahan kung gusto nilang kalabanin ang boss. Agad naman silang sumang-ayon habang sila'y pinagpapawisan. At pinuntahan na nga nila kung nasaan ang halimaw. Agad naman sinipa ni Jiang Chen ang pintuan at sa pagbukas ng pintuan ay sumambulat sa kanila ang malaking halimaw na isang Dead Spirit Leader type boss level 40. Sinabihan ni Duanfeng ang mga kasama nito na, ito ay isang level 40 boss, mag-ingat ang lahat. Kukunin ko ito ng pansin, mukhang protektahan si Jiang Chen. Xiaokei, panatilihing pare-pareho ang mga buff at iwasan ang mga pag-atake, ikaw naman Chubulang, harapin ang pinsala ngunit ang kaligtasan ang iyong unang prioridad. Dapat mag-ingat, hindi tayo pwedeng magkamali sa paggalaw natin. Mag-ingat ang lahat at gumagalaw na ito. Lahat ay umatras ng ilang distansya, ngunit hindi naman nila inaasahan na biglang yumuko ang boss sa kanilang harapan habang ito'y takot na takot. Nag-iba naman ng mga ekspresyon ng mga mukha nila matapos yumuko ang boss sa kanila. Hindi nila lubos maisip kung ano daw ang nangyayari. Subalit sa kanilang pag-iisip, pumunta si Jiang Chen sa harapan at sinabihan nito ang kanyang kasama na ipaubaya na lang daw ito sa kanya ang boss, dahil nagtamaw na daw sila ng mga pinsala. Wala naman nagawa ang kasama nito kundi panoorin siya sa kanyang gagawin. Agad naman nagpalabas ito ng aura at sinabihan nito si Xiao Jio na ito na daw ang kanyang pagkain. Biglang lumabas si Xiao Jio at ito'y anyong Zerg, naghanda ng isang pag-atake ito at ibinuko nito ang kanyang bunganga para sakmalin ang boss. Wala nang nagawa pa ang halimaw kundi nanlaki ang kanyang mata para antayin na lang ang kanyang kamatayan. Ilang sandali lamang at matagumpay na napaslang ang halimaw. Nag-abiso ang system, pinatay mo ang boss. Dead Spirit Leader, 76,600 at 70 karanasang nakuha. Si Little Nine ang kanyang Devoured Strength 31,224 na karanasang nakuha. At ang ating bida naman ay nag-level up na sa level 26, ang kanyang lahat na attributes ay nadagdagan ng 1, at ang kanyang proficiency points ay nadagdagan ng 10. Congratulations sa pagkatalo sa final boss. At paglilinis ng lihim na kaharian, pagkalkula ng mga gantimpala. Nagsalita si Duanfeng na matay daw ang boss ng ganun lang. Sinabihan niya si Jiang Chen na siya lang talaga ang mag-isang pumatay. Sa Dead Spirit Boss, ngumiti naman ang ating bida. At nagdahilan na lang daw ito na swerte lang daw siya at effective daw ang kanyang poison. Ilang sandali lamang at lumabas ang medal ng Dead Spirit sa kanilang itaas. Nag-abiso ang system. Duanfeng, level 49, C-grade rewards. Chubulang, level 49, D-grade rewards. Yun Xiaokei, level 46, D-grade rewards. Muhankyo, level 36, E-grade rewards. Jiang Chen, level 26, SSS grade rewards. Ang Dead Spirit Village level 30. Clearance. Evaluation, S-grade. Lahat ng kalahok ay binigyan ng gantimpala ng medalya ng mga Dead Spirit, espesyal na item na equipable. Maaari itong sumipsip ng isang nakamamatay na pag-atake ng isang beses, nakatali, hindi na ililipat o nabibili. Napanganga na lang sila sa paglitaw ng medalya na kanilang nakuha. Yumuko naman mga ito at sambit pa nila, ang kagamitan para sa mga individual na reward ay napakahusay na, ngunit ang mga gantimpala ng koponan ay mas mahusay. Hindi pa ako nakakakuha ng ganito dati. Si Jiang Chen talaga ang nagdala ng buo sa amin dito sa lihim na kaharian. At sabay-sabay silang nagpasalamat sa ating bida. Napahawak na lang sa ulo si Jiang Chen at tumawa matapos siyang pasalamatan. Nagsaad naman si Jiang Chen. Tulad daw ng kanyang inaasahan mula sa isang level 30 secret realm, ang drop rate ng magagandang item ay kahanga-hanga, ang kagamitang ito daw ay malamang na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Natuwa naman ito dahil napukaw ang kanyang pansin sa isang invisibility cloak. Ito ay praktikal, itatago ko ito, ang natitira ay hindi gaanong kapaki-pakinabang na ibebenta ko silang lahat kapag bumalik ako at bumili ng essence ng dugo para sa aking mga batang insekto. Dark Dance Cloak, kalidad, platinum, mga katangian, liksi dagdag 60, enerhiya dagdag 50, anino invincibility aktibo pagkatapos ng activation, ay maaaring maging invisible para sa 3 minuto, cooldown ng 2 oras.
Ang devouring value ay tumaas ng malaki sa oras na ito, kung uminom sila ng higit pang asensya ng dugo, dapat akong makakuha ng isa pang kayag sa lalong madaling panahon. Bigla naman lumabas ang portal, dahil sa clearance ng mutated secret realm. Malapit na itong mawala, mangyaring lumabas sa lihim na kaharian sa lalong madaling panahon. Nalipat tayo ng eksena sa Night Watch Office Building. Nagsaad si Commander G. Gang. Hindi ito makapaniwala na isang mutated ang secret realm. At si Jiang Chen daw ang nagligtas kay Mu Hangqiu at siya daw ang nagbuhat sa kanilang lahat. Sinabihan nito ang lahat na magpahinga muna at may iwan daw si Jiang Chen at kanyang kakausapin nito. Naging seryoso naman ang mukha ni Commander G. Gang. At sinabihan niya si Jiang Chen na magsabi daw ito ng totoo. Ngunit pinagpawisan naman si Jiang Chen sa sinabi ni Commander G. Ang pangangatwiran na ang iyong lason ay maaaring gumana laban sa mga patay na espiritu ay maaaring linlangin si Duanfeng at ang iba pa, ngunit hindi mo ako malilinlang. Nagpalabas naman ng aura si Commander G. Gang at namamula ang mata nito. Dagdag pa niya, magsabi daw ng totoo ang ating bida kung ano pa daw ang kanyang itinatago. Napamura na lang si Jiang Chen. At ito'y pinagpawisan at kinakabahan. At ganun din naman si Xiao Jio. Kailangan ko bang ibunyag sa kanya ang aking mga insekto? Ang mga ito ay mga kalamidad mula pa noong unang panahon, kung alam ng mga tao ang tungkol dito, hahayaan ba nila ako? Ngunit nagpatuloy naman sa pagpapalabas ng aura si Commander G. Gang, habang ito'y papalapit sa ating bida at tinitigan pa ng matalim na tingin habang namamula ang mata nito, sinabihan niya si Jiang Chen na magsabi daw ito ng totoo. Subalit hindi naman makagalaw si Jiang Chen at ang tanging nasabi na lang nito ay ang pangalan ni Commander G. Subalit napatawa na lang ng malakas si Commander G nang nakita nito ang reaksyon ni Jiang Chen at hinawakan nito sa balikat, sinabihan pa nito na ang isang katulad niyang malakas ay makakaramdam din ng kaba sa loob ng secret realm. Subalit kinabahan naman ng sobra ang ating bida at pinagpawisan ito na parang hihimatayin, ang akala nito ay maiisawalat na nito ang kanyang sekreto, matapos nitong marinig ang mga sinabi ni Commander G. Sarkastikong sinabi ni Commander G, sa ating bida hindi lahat para takutin ka, yun lang kung ayaw mong sabihin ngayon ayoko rin pilitin ka, kung mas maraming card ang nasa iyong kamay, mas magiging masaya ako, sa hinaharap ang aming mga night watchman sa gabi ay aasa sa iyo upang lumikha ng higit na kaluwalhatian. Sarkastiko naman na sinabi ni Jiang Chen, na magpahinga na daw si Commander G, at bibigyan pa nito ng isang buong set ng epic level equipment mamaya. Subalit natawa naman matapos marinig ang sinabi ni Jiang Chen, totoo bata, na nakuha mo na hindi ka nakikipaglaro sa set of epic equipment, tama. Subalit seryoso naman si Jiang Chen sa kanyang sinabi. Naging seryoso naman si Commander G. At nagpalabas ito ng isang spell sa kanyang kamay, ilang sandali lamang. Inilabas nito ang tatlong nabalutan ng bandage. Nabigla naman ang ating bida sa inilabas ni Commander G. Ang mga taong ito sa pinakakaunti ay pangatlong Transfer Master. Mayroong hanggang level 90 o higit pa sa ikaapat na paglilipat ng mahusay na mga Master. Wala akong kakayanin sa kanila, corpse collector lang ako. Nagsaad naman si Jiang Chen na siya daw ang balak nilang patayin. Subalit itinanggi naman ito ni Commander G, ang lahat daw na taong yun ay balak nilang patayin si Mu Hangqiu. Ngunit sila ay palihim na kumuha ng pangangalaga ng kanyang guardian, sumagot naman si Chen kung bakit daw gusto nilang patayin si Mu Hangqiu. Subalit hindi naman pinansin ito ni Commander G at iniabot na lang nito ang isang scroll na tignan daw nito. Agad naman kinuha nito. At hindi siya nagdalawang isip na buksan ito at basahin. Listahan ng pangangaso ng Daxia Genius. Lahat sila ay wala pa sa akin. Listahan ng pangangaso ng Daxia Genius. First, Yingzon Descendant ng Woody Capital Zone. Level 46, ang reward para sa pagpatay ay pumili ng isa sa tatlong heavenly level na reward. Second, Jishuanyu Descendant of Woody, Demon City Zone Level 46. Mga gantimpala para sa pagpatay, pumili ng isa sa tatlong mga gantimpala sa antas ng Heavenly. Third, Jiang Wushuang, Descendant of Woody, Jiangnan Zone Level 45 Rewards para sa pagpatay pumili ng isa sa tatlong Heavenly Level Reward. 12th place, Xiao Bihan Descendant of Xin Empire, Jiangnan Zone, Level 41 Reward of Killing, pumili ng isa sa dalawang Heavenly Level Rewards.
Nabigla naman si Jiang Chen matapos niyang marinig na si Xiao Bihan daw ay isang Jin Empire's Xiao family. Sumang-ayon naman si Commander Ji, ito ang lahat ng nangungunang mga henyo sa iyong henerasyon ng Daxia. At isa rin sa kanila ang Xiao Bihan. Lalahok din sila sa Changzhou Camp ng 8 major zones. At si Xiao Bihan ay makakasama mo sa Jiangnan Zone. 7th Transfer Seal King. Ika-8 paglipat ng imperyo ng Jin, ika-9 na paglipat Wudi. Ang nangungunang 100 henyo ng Daxia na may pinakamababang inapo ng hari ng Selyo. Bilang isang umaasa sa isa sa 12 hari ng Selyo sa Jiangnan, si Mu Hangqiu ay nasa ika-77 lamang. Gayunpaman, mayroong hindi mabilang na mga master na nagtangkang pumatay sa kanya, ngunit lahat sila ay pinatay ng kanyang mga lihim na bantay, na nagpapahiwatig ng lakas ng mga taong sumusuporta sa kanya. Ika-77 Mu Hangqiu, inapo ng hari ng Selyo. Jiangnan Zone Level 35. Gantimpala para sa pagpatay, nakatanggap ng isang gantimpala sa antas ng Zuan. Sinabihan nito ang ating bida na, kung ito ang lakas ng hari ng Selyo, pagkatapos ay isipin ang lakas ng pamilya Xiao ng Jin Empire. Kaya mag-ingat daw ito. Gusto naman ni Jiang Chen na tignan ang hawak na scroll ni Commander Ji Gang na gusto nitong ibigay sa kanya, para daw makapaghanda siya mula sa pag-akit ng atensyon sa kampo ng Changzhou. Subalit sinabihan niya si Jiang Chen, kung mas malaki ang iyong potensyal, mas maraming panganib ang iyong makakaharap. Huwag ilantad ang iyong kapangyarihan ng walang ingat maliban kung talagang kinakailangan. May makapangyarihang puwersa sa likod ng ibang mga henyo na nagpoprotekta sa kanila. At kahit na mayroon ka sa akin, hindi pa ako masyadong sanay sa ngayon 3 beses pa lang akong nalipat ng trabaho at natatakot ako na hindi kita maprotektahan ng maayos. Sumagot naman si Jiang Chen na tatandaan daw nito ang sinabi ni Commander Ji. Subalit sa isipan ni Jiang Chen, hindi lang ako sinisi ni Uncle Ji na may itinatago sa kanya. Sinusubukan din niya akong protektahan ng ganoong pangangalaga. Subalit napahawak sa naman si Commander Ji sa kanyang baba habang ito'y nakangiti. At sinabihan niya ito na, tungkol sa kanyang pagganap, sa lihim na kaharian sa pagkakataong ito, kung ito ay ikakalat, ang iyong ranggo sa listahan ay tiyak na mas mataas kaysa kay Mu Hangqiu.